Yun! Mga kabisyo, ito yung part 2 ng pinag-aaralan natin how to become a good employee. O ito, luluto tayo kasi kanina medyo nagmamadali yung isang video, yung part 1. Ito ngayon part 2. Sisindihan ko lang muna ito. Dito, lulutuin natin. Yun, oh. Yan mga kabisyo, sarap yan, oh, halo-halo. Asa takip-takip natin ganyan, yan, takip. Yan. Ang sarap. Ayun, ayun. Ayun mga kabisyo, how to become good employee o yung hanap buhay natin na kung tayo ay empleyado. No, sabi natin doon nagbigay tayo ng 10 points na dapat number 1, SWOT analysis. No, na-review natin 'yon, no? Strength, weakness, opportunities and threats, dapat nag-aaral tayo. Meron tayong ganun. Motivation at critical thinker, pangatlo, pangapat, yung managerial skill ng time at ng iba pa, yung pag-manage ng mga project, ng mga activities. Number 5, team player, dapat matuto tayong makisama. Ito, yung number 6, medyo nagmadali tayo dito. At communications, no? Dapat sa communication matuto tayong mag-express ng sarili natin, matuto tayong tumanggap ng mga sinasabi ng iba. Kaya listening and talking skills, no? Naku, mahalaga 'yan para maging good employee. Number 7, yung good values. Naku, yung honesty, no? Yung ikaw ay marunong mag-respect, no? Dapat mayroon tayong pinaguhugutan ng mga magagandang values, ethics, no, yung mga kaugalian natin, no. At sumunod, pang-8, proactive, kasi dapat meron kang pangangailangan, alam mo, at ngayon naiintindihan mo rin yung pangangailangan ng iba, at ngayon proactive ka, hindi mo na inaantay na hingan ka ng tulong, salip tutulong ka na. Naku, ito nagbo-buffet. Buffet. Proactive, para ang ibig sabihin niyan dapat mga kabisyo wag mo nang hintayin kailanganin ka na tatawagin ka pa, lalo na ng boss mo. Kaya dapat alamin mo na ang pangangailangan, no? Next, dapat maging humble ka. Humble ka na magpakumbaba ka kung may pagkakamali, meron kang dapat improve, meron kang dapat aralin, meron kang dapat ituro, humble ka rin dapat na magturo. Humble na natututo ka at humble ka rin nagtuturo. Naku, nagpapakumbaba, yan ang maganda. At pang-10, ito sinasabi natin, dapat maka-Diyos. Dapat meron ka kasing pananampalataya, meron kang beliefs, meron kang pinaniniwalaan na merong creator nagtalaga sa'yo na para ikaw ay maging empleyado at magawa mo ang best mo. At syempre, nagseserve ka sa iyong amo dahil ang ultimate niyan ay nagsiserve ka sa Diyos. No, yan ang magandang hugot ng pagiging good employee, mga kabisyo. At tandaan natin, dapat good, better, best. Ang kalaban ng good ay yung better. Yun ba? Dapat ikaw yung nagsusumikap, huwag ka mananatili na good lang. Dapat maging better person ka at later on maging best person ka na. At alam nyo, meron tayong parable na dapat mabasa, maaral, yung parable of the oranges. Yan, maganda yan sa pagiging best or good employee at better at maging best employee. Tungkol ito sa dalawang empleyado, no, na sino ba ang deserving na maging boss, no, maging manager, no, doon sa company nila. Panoorin niyo yung isang video na yan tungkol sa parable of the oranges. Makakatulong yan. Isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo, sa pagnenegosyo. Tandaan na, kailangan maging good employee dahil step yan sa pagyaman natin. Natututo tayo at natututunan natin yung negosyo, kung paano mag-handle, at ngayon magagamit sa personal na negosyo. God bless. Bye-bye!